What's up, everybody? Welcome sa ating 281st episode. Dami na, no? So, maraming nangyayari sa Senado ngayon. Okay. Yun yung parang bookmark ng ating buhay. Okay. Oo. Kasi di ba yung mga may bookmark tayo before yung fuel na mahal. So yun yung mga nangyayari ngayon. Yung mga majority, minority, wala na nangyayari. So last time sir, napag-usapan natin ay ang wastong pamumuhay na sinabi ni Tito. Yes. Sinabi ni Pablo, sorry, kay Tito. Okay? Isa sa mga sinabi dito is yung kagandahang loob ng Diyos Yes. para sa ikaliligtas natin, which is si Jesus. Ano? Yes. Sinabi dito, yung turuan nyo yung mga batang lalaki. Sinabi dun sa babae naman, turuan nyo yung mga nakababatang babae. May ganun eh. Ano yung parang buod nung pag-aaral natin na yun? So, it's about teaching yung mga certain people sa loob ng simbahan. So, regardless siya ng kanilang status. Yun naman eh. Well, maganda rin na lesson is to be example. No? Yun Totoo naman ang mahalaga. Pero syempre, alam niyo naman sa buhay ng Kristiyano, you cannot please everyone. Hindi naman talaga. Yung tawag dito, yung persecution, yan ay pinrami sa atin. Yes. Na kung tayo susunod sa Diyos, edi yung kampo ni Diablo, Ni Taneng. oo, kukontrahin niya yun. Di ba? Nakapromise na yun. So si Jesus, ganun ang nangyari. Yes. At ang masama pa, ang kumontra sa kanya, yung mga taong simbahan. Mga di nakaintindi. Pero yung mga sinners, tax collectors, di ba? Mga prostitutes, yun nga yung mga hayagang masama. Sila pa yung, di ba? Sila pa yung nag-accept kay Jesus. Alam mo ba, based on experience, mas madaling sharean yung mga ganun tao. Sa experience ko lang baka iba experience ng iba. Humility kasi parang parang it is easier for them na i-humiliate yung kanilang sarili o tingnan mababa yung sarili dahil meron silang past record na obvious. Unlike dun sa hindi obvious, taong simbahan ka. Proper ka manamit, proper ka magsalita. Pero yung kalooban mo pala hindi. Puro kakayabangan, puro kakaangasan. Ano pa, inggit. Hindi kasi masyadong nakahalata. Totoo naman. Diba? Hindi masyadong hayag yung ganun eh. Kumbaga sa sakit merong kitang-kita mo sa skin, lang niya yung sakit niya, yung halata na tingnan mo. Pero yung cancer, hindi masyadong. Depende lang kung malala na. Oo, di ba? Doon lumalala. So, yun. Tama si Sir John na ako din sa experience ko. Para kasing nagawa na yung step 1 kapag na-realize nilang Mali naman talaga sila. Kasi sa mga jail, di ba? Sa mga prison, no-brainer na alam mo bang makasalanan ka? Hindi Di ba? Ano mo masyadong gawa ganun dun? Bihira. Okay. So, yun. Kasi, kumbaga, yung step 1, matik na na nila. At si God, malapit siya sa mga taong humble. Humility. Yes. Ano ba ang, actually, ayan, nagka-idea na ako. Ano tungkol yung fourth video ko na gagawin. It's about humility. Yan. Sinabi ko na yan sa inyo. Gagawin natin yan. At si God, di ba, opposes the proud, That gives grace to the humble. Oo. Actually, Throughout ng nakita kong mga karakter sa Bible, dun sa nung nagkaroon sila ng humility, hinumble nila yung sarili nila, dun nagsimula. Actually, dun din sa verse na yun, yung humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. So pag nauna ka,
dalawa lang naman kasi uri ng tao eh. Humble, tsaka humbled. So, pili ka na lang. Gusto ba i-humble ka pa ni Lord o ikaw na ang manguna? Mm-mm. Yun. Saka kapag pinag-usapan natin ng humility, hindi po pwedeng mataas nga ang tingin mo sa sarili mo. Kaya nga humility. Though hindi naman natin ina-underestimate yung sarili natin. Mm-mm. Though ang problem kasi, hindi ako sure kung Dunning-Kruger effect yun. Mm. Yung hindi naman magaling tingin sa sarili nila. Pero yung magaling, hindi magaling ang tingin nila sa sarili nila. Actually, nasa Proverbs yan, sir. Eh. Yun. Di ba? Yung fool, ang tingin nila, wala na silang dapat alamin. Kaya hindi na nila hinahasa ang kanilang karunungan. Pero ang matalino, sila yung nagsasabing hindi pa sapat ang aking kaalam. Siya nakikinig siya sa counsel na mga iba na para madagdagan ba yung karunungan niya. So yun yung talagang marunong na tao. Tsaka sana magandang practice yun na i-check natin yung sarili natin, may nagawa ba tayong mali o baka ako yung mali. Pero kapag ang lagi natin practice is lahat sila mali, may problem sa'yo pagka ganun. Yun kasi yung basic eh. Yung makita mo na mali ka. Yun yung... Sabi ni Jesus, di ba? Puna ka ng puna sa muta. Sa puweng ng kapwa mo. Pero di makita yung malaking troso na nakaharap sa Yung, mata mo. Yun. tanggalin mo muna. Ayun lang. Yun lang yung sa mga ano natin. Sa intro. So tayo ay dadako tungkol naman kaya saan ang ating chapter 3. Puntahan na natin sa unang verse. Ang ganito. Okay. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Okay? It's about, one pa lang yun. It's about submission sa mga leaders. Okay? Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Okay. Ang ganda, no? Alam mo, mahilig ako, Sir John, nakapanood ako sa algorithm ko nung hindi naman dark psychology, no? Pero Machiavellian psychology, no? So nakakapanood ako. Parang ganito. Okay? Yung gusto niyang sabihin, Okay. na kapag may nag-disrespect sa'yo, huwag mo siyang patulan. Oo. Ano ka lang, yung civil ka lang, professional ka lang. Tapos mag-grow ka dun sa sarili mo. Tapos yun na yung quote-unquote revenge mo. Okay. Hindi mo siya binigyan ng, sabi mo nga sir sa akin nun, hindi mo siya bibigyan ng something to hold on. Na kanyari, respect ka niya. Tapos, dinisrespect mo siya pabalik. Eh de, parang binigyan mo ulit siya ng energy para lalakas siya lalo. Diba? Parang, sabi mo sa akin before, di ba, parang, huwag mong pansinin. Para wala siyang, kumbaga, ito, ang laki ng binato ko sa'yo, ito. Tapos, wala kang, pinansin. Magkakaiba kasi approach ko eh. Parang yung approach na sinabi ko sa iyo na yon related siya sa mga narcissist. Yung sa narcissist kasi, na-feed sila by validation. Tsaka by triggers nga ng pagganti. So, para wala silang hold, by the book tayo, by policy, by rules. So, No emotions attached. Kasi pag dun sila nagtatribe dun sa emotions ng ibang tao, wine-weaponize nila yon against dun sa tao. So, basically, sa ganong uri ng tao, yes, wag mo talagang bibigyan sila ng anything na mapanghahawakan nila against sa'yo. So, kung meron man silang gawing issue, kasi wala silang mahawakan sa'yo, de gagawa sila ng issue. Papa-victim sila, partner yon pa-victim. Partner, Pansinin mo kahit na magpa-victim sila, ala naman naniniwala eh. Parang, you have no power here. Okay, kahit powerful. Sino nagsabi nun? Gandalf? Si Gandalf, pero marami pang iba nagsabi nun. Basta ang point ko lang,
maging totoo muna sa buhay mo. Hindi kasi disorder naman kasi yung pinag-uusapan natin. Personality disorder kasi yun eh. Narcissism. Na, actually, marami siyang spectrum. Madami nga. Meron siyang tolerable, merong ganon. Yes, may tolerable naman. Meron si Sakuragi. Narcissist yun eh, di ba? Pero okay siya eh, di ba? Okay. Pero may, Inyo ako, di ba? Ganun siya. pero may pinagkaiba pa rin kasi yun. Nakalimutan ko yung difference eh. Pero magkaiba ang narcissist sa egotistic. Egoist. No, may pinagkaiba yun. Pero hindi ko lang ano yun. Pero mas ano yung narcissist talaga. Mas delikado. Ngayon, regarding naman dun sa... Parang ang egoist na... Sino bang tingin kong Tony Stark? Pwede. Parang Tony Stark. Hindi siya narcissist, pero egoist siya. Oh, yun. Medyo agree naman. Sorry Marvel. Hindi ko lang ma-explain ng ano. Sige, sa susunod. Pero eto... Point lang is... Going back, yung... Na-apply ko naman yung ano, yung magpasakop. Yeah. Okay. Personally. Minsan nagiging struggle ko is yung makapagsalita ako minsan ng hindi tama. Okay? For example, nainis ako sa kawalang kapakialaman ng mga nasa itaas dun sa mga manggagawa or dun sa nasa ibaba. Dun ako minsan frustrate. Pero sabi nga, so it's a form of correction dito sa Bible na speak no evil. Okay? Sa kahit na sino man. Actually nga sabi, bless those who curse you. Di ba? Love those who hate you. Para kumbaga is wala silang maipipinta sa'yo. So ano talaga to? It's a challenge. Medyo Hindi naman ito yung pagiging doormat. Contrary dun sa belief na iba na hayaan mo lang na tapak-tapakan kanila. Hindi ganon. Parang Mara Clara. Hindi ganon. Alam mo yung capability and power mo. Okay? Pero you are composed and controlled. Okay? Kumbaga, hindi ka yung tapang-tapangan lang. Alam mo na kapag nagsimula kasing bumuka yung bibig mo at diniretso mo siya, durog talaga siya. Kaso nga lang, panalo ka nga dun sa argument, pero Pinipigilan mo lang. panalo ka nga sa argument, pero na-win over mo ba siya kay Christ? Laging ang goal kasi natin, ma-win natin sila sa Diyos. Okay? Ngayon, sabi dito, is magpasakop. Kasi kung walang authority, wala ding security. Kaya nga tayo nagpapasakop eh. Tsaka kung sumusunod tayo, wala naman tayong dapat ikatakot sa mga otoridad. Ang mga natatakot lang naman sa otoridad, yung mga may ginawang violation. And isa pa dito, sabi is, be ready to for every good work. Mas madali kasi maging passive lang eh. Yung bahala na, wag lang natin gawin yung mali. Hindi lang ganun. Hindi ka nga gumagawa ng mali. Wala rin ginagawang tama. Wala ka rin ginagawang tama. So, wala ka rin contribution. Hindi ka nga naging kasakit ng lipunan, sakit sa ulo ng lipunan. Hindi ka rin naman nag-contribute sa lipunan. So, wala din. Passive ka. Passive. So, we are commanded na maging active tayo, maging participative tayo doon sa ating community, maging participative tayo doon sa gawain ng simbahan. Participate tayo. Total, sinasabi na ang simbahan ay isang katawan, lahat ng function, ay lahat ng members merong function. Magkakaiba man ang function, iisa ng goal or ng layunin. So, ganun din sa isang bansa, ganun din sa isang community, ganun din sa isang government. Iba-ibang role. Yeah. So, kumbaga, para mas madalian yung mga leaders natin na ma-oversee tayo o ma-handle tayo, maki-operate tayo. Huwag ka nang Huwag mo nang magpabigat. Ganun. Dami-daming team building na natin ginawa, di ba? Yan sinasabi ko madalas eh. Team building tayo. Tapos ang lesson, dapat kasi bumuhat lahat. May mga ganun. Pero pagdating sa totohanan na buhay, ang hirap kasi sa marami. iba na lang ang bumubuhay. Siya na naman ang bumuhay. Yun nga ang mahirap sa atin. Marami tayong natututunan every time. Marami tayong sinusulat, tango tayo ng tango, pero hindi siya nagiging application. Kumbaga, hindi kasi natin sinusunod. Gaya nga na sinasabi madalas ni Kuya Joe, yung miracle kasi minsan na tutunghayan yan kapag nag-obey tayo. Pero kung di tayo nag-obey, paano matutunghayan yung miracle na sinasabi ng
ng Diyos. So, alang miracle. Why? Because in the first place, hindi tayo naniniwala na yung sinasabi ng Diyos is effective at totoo sa ating buhay. So, ito, sinasabi sa atin, maging mapayapa tayo sa bawat isa, maging gentle, at maging humble sa lahat ng tao. Ala ka namang mapapala kung mag-aangas ke. So, ano gusto mo? You feel superior sa ibang tao because, and tsaka for what purpose or anong For cause? the soul enjoyment of your soul ba yun? Diba? Empty nga eh. Empty. Hindi, kung totoong na kay Kristo ka, hindi mo maatim magagawa yun. Sample lang kunwari merong magi-speech na keynote speaker sa graduation. Ngayon, i-introduce siya ng ng teacher or kung sino man mag-introduce sa kanya ang dami-dami, ang haba-haba ng mga qualifications, ganyan. Though alam ko na may reason, kaya daw nila sinasabi yun para talagang maipakita na yung keynote speaker, may K talaga siya na mag-talk. Pero sa totoong buhay, wala namang pakialam karamihan ng tao sa mga achievements, pre. Siguro kung may pakialam na sa'yo, yung mga taong talagang mahalaga sa buhay mo. Pero kung random people, wala naman sila talagang pakialam. Hindi naman nila tinatandaan na, kunwari, naging president ka ng ganitong company. Gagalan naman sila. Wow! Tapos, wala naman silang pakialam eh. So, instead of flexing yourself at inaangat mo yung sarili mo dahil sa mga achievements mo or mga bagay na meron sa buhay mo, parang, tasking eh. Mas mainam pa na mag-humble ka na lang. At least, pag pinakita mo na mababa ka, mas makaka-relate ka sa mga tao na nakatapak lang sa lupa. Pero pag lagi ka nasa itaas, hindi ka magkakaroon ng compassion or sympathy dun sa mga nasa ibaba. Yun ang problema pag hindi ka humble. And madalas, kaya ka nagagalit sa mga tao na yun, hindi mo kasi naiintindihan yung sitwasyon nila. Pero pag naiintindihan mo yung sitwasyon nila dahil nasa baba ka na rin, ka-level mo sila, hindi mo sila aawayin basta-basta. Alam mo kaya dun sa isa sa mga parang principle ng social work, kunyari, lalo na sa community organizing is immersion. That's parang the first, if not the first step, is mag-i-immerse talaga. Yung talagang kakainin yung kinakain ng community. Di ba? Matutulog ka doon sa tutulungan nila. Nagde-develop tuloy yung empathy mo. Di ba? Sa mga tao na, kaya pala ganito ang ugali nila. Kaya pala yung mga certain indigenous people ay ganito ang pananaw nila sa ganito. Kumbaga, mas naiintindihan mo sila sa ganun bilang social worker, makakapaggawa ka ng tamang assessment. Yes, tama. So, ganun din siguro sa lahat. So, kung hindi tayo involved, di ba, dun sa buhay mismo ng tao, paano tayo makatulong? Sample, si Jesus. Diyos, bumaba sa loob. Bumaba. Sympathize with Nagutom. our weakness. Umiyak. Namatay. Namatay. Yung isang persona ng Diyos. Naiintindihan na tayo. Di ba? Anong version, sir? Di ba? May verse na ganon. Yung we have a high priest that we can sympathize with our weakness sa Hebrews. Kasi naranasan niya. Yeah. Hindi yung basta nagsabi lang siya. Oo. Tapos, di naman niya naranasan. Naranasan niya. So, may case siya. May power na, yun. Tsaka may karapatan siya na magsabi sa atin. Nabi pa nga dun sa Hebrews. Kasi dinaanan ko din yun eh. Sabi nga sa Hebrews 12 verse 4 naranasan nyo, hindi pa naman natin naranasan na duguin para lang mag-struggle against sa kasalanan. Si Jesus, nagawa niya yun kasi siya yung nag-bear ng sin natin Pero hindi siya nag-sin. Kaya nga sabi sa he became sin who knew no sin so that we might become His righteousness. Verse 3. Okay, let's sing. Noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Yeah. This, pinaliwanag yung kanilang past sins, ganon.
mga experiences, kumbaga- dating pagkatao. Ano? Kumbaga, kaya inuutos ni Paul dito kay Titus na i-remind niya yung mga sinesharean niya, yung mga hinahandle niya. Kasi alam nila na sila din before makasalanan. Ang maganda dito, kapag sinesharean mo yung ibang tao na makasalanan at ikaw aware ka din na before sobrang makasalanan mo din, ang tingin mo sa ibang tao, mga kapatid na nawawala, na gusto mo iuwi ng bahay, hindi ka pulis. Parang ako ay dating pulubi din. Parang Oo, ganun. na nagtuturo lang doon sa kapwa pulubes at kukunin tinapay. Hindi, ang point lang doon is, yun nga, hindi ka nandoon para sa kanila para ikulong o para hulihin. Ando ka sa kanila para tulungan na maligtas. Hindi ka maangas din, ano? Hindi ka yung superior. Di ba? Kasi galing ka din doon. Oo. Yun. Yun. Actually, yung mga nang-encourage sa'yo sa mga passion and business mo, sila din yung mga tao na successful sa buhay. Pero pansin mo, yung hindi mga successful sa buhay, sila yung mga basher, sila yung mga walang suporta sa'yo. Napansin ko yan sa bodybuilding, Okay. sa fitness, Ah, sa gym. yung mga malaki katawan, sila yung hindi nanghahamak. Oo. Para sige, ano mo lang, ganito yan bro. Hindi kasi alam nila yung journey matagal na ano. Pero yung mga hindi nag-workout, gano'n workout boy. Ganun pa. Kumbaga, minsan, ayaw nilang ma-achieve yung hindi nila na-achieve. Eto, may ano ako. Ganda nun. Ganda ang illustration. Meron akong co-work. Lagi niya di-discourage magpa-promote yung isang co-teacher ko. Co-teacher ko rin to. Di-discourage siya magpa-promote. Paano discourage? Yung parang Vocal? binibiro lang, ganyan-ganyan. Naku, wag ka nang mag-ayos na mga papel, ganyan-ganyan. Kasi wala lang nangyayari. Oo. Eh ngayon, kabarkada kasi dami isa na yon. So, ang ginawa namin, talagang hinila-hila yung upuan para lang mag-ayos, ganon-ganon. Na-promote naman. Oo, bumaba na yung, hindi appointment, bumaba na yung approval na promoted siya. Three salary grade. Wow. Kaya ano nangyari yun, abot ang thank you niya doon sa isang co-teacher namin na talagang hindi nag-ask ng permission. Hinila talaga siya, pinili talaga siya, hindi siya nilubayan hanggang hindi Grabe, siya nag-ayos. supportive O ngayon, paano nangyari din sa nandidiscourage? de ngayon siya nag-aayos. Kasi hindi siya nag-ayos nun. Minsan, yung insecurity natin May pasa. lumalabas kapag pinapasa natin sa ibang tao. Ngayon, nung nakita mo na nag-improve yung iba, naging aware yung iba, lumakas yung iba, bigla ka nga yung nainggit. So, dapat tayo, kumbaga, ini-encourage natin yung kapwa natin. Tapos huwag tayong matakot na maungasan for a while. Kasi sa totoo lang, dapat masaya ka sa achievements at saka sa mga wins ng mga kaibigan mo at saka malalapit sa'yo. Bakit? Kahit naman maungusan ka niyan eh. Sa tingin mo ba kung totoo kang kaibigan o totoo kang kaibigan nung makakalimutan ka kaya? Hindi ka makakalimutan ng mga totoong kaibigan mo. So kumbaga, there is no point na magalit ka dahil nasapawan ka o naangatan ka. Kasi pag merong umaangat sa inyo, win nyo yun eh. Win nyo yun bilang grupo eh. Pero actually, ngayon na nga lang din ako namumulat sir dun sa realidad ng mundo na meron pala talagang mga taong fake. Meron talaga. Na parang nandun lang para pakinabangan ka, gamitin ka. Di ba? Babalik ta rin pa yung kwento, ikaw pa magiging fake dyan. Ha? Babalik ta rin pa yung kwento, ikaw pa fake sa kanila. Ganun katuso yung mga tao na mali lahat ng tao maliban sa kanilang mga sarili. Delikado yung ganun. Pero yun nga, parang there are people na parasite pala talaga Hindi sila aware doon. sa'yo. Madalas, di sila aware doon. Sa tingin ko yung parasite, di rin nila alam na parasite sila. Yun nga, kaya nga hindi sila aware doon. Pero, kahit na malaman nila, sabihin nila, hindi naman sila ganun. Kumbaga, ang problem Bulag talaga, no? yun ang magiging problem ng isang tao.
pag ang tingin niya lagi sa sarili niya, mabuti siyang tao. Pero pansinin mo, may makilala tayong mabuting tao, pero tingin nila sa sarili nila, pinatawad lang ng Diyos. Tingnan mo si Paul, di ba? A cheap sinner. Pero talagang ang dami achievement ni Paul, napakabuti ni Paul. Kung babasahin mo, napakahaba nung kanyang grace and mercy sa ibang tao. Pero sasabihin niya, cheap sinner siya. Bakit? Kasi alam niya kung saan lang siyang putik kinuha. Ganun, yun yung gusto sabihin madalas na bago nating sabihin na mali sila, ganito sila, una mo natin isipin, baka naman sa akin may mali. Actually, yun yung isa sinabi sa akin yung isang katrabaho ko. Meron kaming isang, hindi naman siya katrabaho, kasama lang din sa circle, na dun sa opisina nila, may kagalit. Sabing gano'n, hala, ikaw lang yung kagalit nila. Bahala sila, basta sila, ako, masaya. Sabing gano'n nung isang nung isa kong katrabaho. Kapag ganyan, ang isipin mo, baka naman ako ang may mali. Yeah, diba? yun naman talaga. Kasi lahat sila, although, pwedeng hindi rin naman Pwede rin namang siya yung tama. Pero ang pinaka-healthy na response, perfect. pinaka-healthy na response is i-consider mo, baka nga naman ikaw yung Assess yourself. mali. Oo. Reflection. Pagpapakita rin ng humility kasi yun. Pero kunwari, talagang hindi ka mabali na ikaw yung tama, eto na lang. Ilan ang kasundo mo sa loob ng trabaho? Ilan yung totoo talaga sa'yo sa loob ng work? Kung lahat yan, halos wala ka ng confidante, wala ka ng kausap dyan, dilat-dilat ng mata. Ikaw yung mali. Galaw-galaw. Oo. At saka, napahiya minsan dyan si Elijah. Di ba si Elijah, akala niya siya na lang yung natitira na righteous at faithful before kay God. Ano sabi ni God kay Elijah? O sige, humanap ka na ng kapalit mo. Pero sabi ko sa'yo, meron ako itinabi na 1,000 ata o 2,000 mga pare na hindi pa lumuluhod at humahalik sa paanan ni Baal. O di na, napahiya. So kumbaga, even mga prophets, In heights of emotion, na ma-magnify yung sarili mo. yun nga Kaya nga, kung aaralin natin yung Bible, ang pinaka-healthy na response. Sa umpisa, baka ako yung mali. Gawan mo nga sir ng kanta yan, o kaya ng artikulo. Yung, Baka ako. Yung title, Baka ako. Ganda ang dami ko na nga nakapending na. Hindi ko pa kaya rin yung kabalinto na ano ba? Yun din, saka napansin mo, di ba parang scheduling lang din yung kaaway ng mga ganong tao Parang rotation. Yun din, isa pa yun. Rotation lang. Kunwari, eto yung grupo na yan. Tapos bigla makakaaway. Ito, grupo na to, aaway. Lipat-lipat ka. Lipat-lipat ka lang Dapat obvious na sa'yo na siguro 90% ikaw talaga yung mali. Hindi siguro, 90 lang Bakit? Tinights mo pa yung 10 na hindi ka nagkamali. Hindi, yun Ano kalokohan? Ano lang, pumapasok lang ako sa nila, sa world. Okay. Ngayon, tingnan mo to, no? We were also once foolish, disobedient, and deceived. Ngayon, kung before, alam mo naman foolish, disobedient, and deceived ka, Babait baka ka. naman nangyayari din minsan uli sa'yo yun. Kaya nga, i-consider mo rin. Tapos, yun Sa nga. iba, babait ka. So kumbaga, mas magiging gracious ka sa kanila kasi doon ka rin sa putik na yun, inihaon ng Diyos. So sabi dito, magkaroon tayo ng pasasalamat sa Diyos. Pagpapakumbaba, kabutihan sa ibang tao, and pananampalataya sa Diyos. Yan. Okay, 4-8. Ito, mahaba-haba. Pakinggan po ninyo. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas
sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. At tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko ay buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. So, itong verse na to, para lang din siyang Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, na we You are are saved by grace through faith. So, ibig sabihin, ang Diyos ang kumilos. Tayo lang yung tumanggap. Okay? So, in short din dito, Pwede magyabang. wala kang pwedeng iyabang. Hindi nga siya, Walang credit. wala kang credit. Kung meron ka mang ambag, yun yung kasalanan mo. Kaya na-necessitate ang Diyos na mag-alay ng kanyang buhay. Kaya ako, I believe, Sir John, sa tingin ko, agree ka naman, hindi po pwedeng Christian tas mayabang eh. Babasagin ka, actually. I-humble ka ni Hindi Lord. pwede eh, no? Parang hindi siya tugma Hindi eh. siya compatible. Oo. Actually, the very act pala na nag-aangas ka, mo-off ka na eh. Tapos kaya sabi pa, Christian ka. Yung mga ganun. Parang hindi naman sa kuha na. Kasi si Kristo, ibinaba ang sarili. Oo. Sila Pablo. Kaya nga ko na-off ako dun sa mga reels na kunwari sabi niya Christian siya pero kung ano-ano yung flex. Parang di rin ka ako akma. Pero itong tao na to, hindi siya aware na nakaka-off yung ginagawa niya. Hindi akma yung biblical principle na sinasabi niya doon sa pag-flex ng mga material and physic. Mga ganun yung na dadaan minsan sa newsfeed ko. Tapos sabi ko, parang di siya akma. Parang kulang ng humility. Parang kulang ng pagiging conservative. Kulang ng modesty. Yun siguro yung tamang term. Kasi may linyahan nga, modesty aside, hindi sa pagyayabang. O yun. So, ang point nun is, dapat humble ka bilang Kristiyano. Kasi hindi naman ikaw nagligtas sa sarili mo. Ngayon, mababanggit dito, through the washing of the Holy Spirit. Hindi yun water baptism. So, kumbaga, nilinis ng Diyos yung ating puso, yung ating kaisipan, yung ating konsensya sa lahat ng ating mga kasalanan. Then, binabanggit din dito, maging ready daw tayo sa lahat ng paggawa ng mabuti. So, hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti. Pero upon realization kung paano tayo pinatawad at kinaawaan ng Diyos, then yung good works ay resulta lang ng ating salvation. Hindi mo siya ginagawa para ma-earn plus points, di ba? Yung mga uso ngayon. Hindi siya pang-save. Yung good works ay common result or product ng isang taong tunay na nagre-repent at nananampalataya sa Diyos. Di ba yun nga, yung mga plus points na yan. Hindi naman yan totoo. Okay? Though totoo na yung lahat ng deeds na ginawa natin, merong compensation or recompense pagdating sa langit. Pero ang magpapapasok sa'yo sa langit ay yung deed na ginawa ni Jesus. Yes, hindi yung deed na ginawa mo. Okay. Ngayon sabi din dito, these things are good and profitable to men. So, ibig sabihin, ituro din natin ito sa ibang tao. Tapos yung paggawa nating mabuti, alam natin na makakatulong din sa ibang tao. Pero bilang teacher ng religion, sir. World religion. What about? World religion. Tama ba na ang Christianity lang ang hindi by works? Christianity lang yung hindi by works. Lahat, as in lahat, you categorize. Iba-iba lang ng form. Sige, isa-isahin ko. Yung Confucianism is yung sa mga rituals and propriety tsaka pagsunod sa authority. Works. Works. Yung sa Taoism, wag mong labanan yung nature. Sumabay ka lang sa agos ng
nature. Taoism. So that is, yung pagsabay ka lang sa agos, minsan iniisip nila fatalism yun. Tapos walang masyadong denying of the flesh. So kung ano lang, agos ka lang. So walang parang strict na... Smooth sailing siya. ganun. So kumbaga, hindi rin yun by grace. Hindi ko siya masasabing by works, pero hindi rin siya by grace. Ay wait, by works siya. By Bakit works ka mo? pa rin. Kasi based ang example doon, kunwari merong kabayo na nakaharang sa daan na naninipa. Ano ang gagawin mo? Dahil sasabay ka sa nature, hindi mo ipagpipilitang dumaan doon. Ang gagawin mo, hanap ka lang ng ibang ruta. O by works pa din. Yung pangatlo, Shintoism, may mga purification rituals sila by works. Hinduism, may mga devotions sila and practices na ginagawa for their gods and gods Hindu. by works. Buddhism, kailangan mag-meditate, kailangan mo gawin to mga practices na to para ma-clear yung mind mo, ganyan-ganyan. Dahil ang hell para sa mga Buddhists is yung any painful or hellish experience. Kaya kung hindi ako nagkakamali, okay sa kanila na mag-divorce kung yun yung nagkakos ng mental suffering mo. Yan. Islam. So, that's also by works. Islam, yes. Kasi may 5 pillars yung Islam eh. Yun 5 din. pillars. Yun din. Yung tatawag dito, re-recite ng shahada na si Allah daw ang Diyos at si Muhammad daw ang Propeta. prophet. Then yung mga works na pagtulong sa kapwa, pagtatights, ganyan. Nagtatights din May pala. tights din sila pero hindi ata 10% yung sa kanila. Iba yung value. Yung pag-aayuno, yung pagpunta sa Mecca. So, ibig sabihin, by works. Okay? Sa Judaism, obvious ba? By works. Kaya ka sila na-rebuke eh. So, I guess, base dun sa mga basic world religion na nabanggit ko, is, I can say, in reference dun sa mga binanggit ko, Kumbaga hindi pa namin sinama yung nakapaloob dun sa Christian community, yung Catholic, the Iglesia ni at Cristo. saka hindi ko tinakil yung mga ibang hindi naman ganun kasikat na religion. Ang point ko lang is, sa grupo na yon, yes, Christianity lang yung hindi by works. May Savior. No, by grace. Tsaka ang talaga nag-work is yung Messiah. Okay? So, kumbaga, inimpute lang sa atin yung righteousness and good works ng Diyos. Hindi tayo ang ano. Kaya nga, praise be to God. Why? Kasi hindi natin kaya, pero niligtas niya tayo. Then, binigyan pa tayo ng ability to do good works. Ulitin ko, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Niligtas tayo para yung paggawa natin ng mabuti is totoo at meron. Prophesy ito sa Ezekiel eh. Di ba? I will cause you to obey my statute. Will give you a clean heart. Di ba? Di ba sinabi na will give you yung heart of stone mo, gawin niyang heart of flesh. Next, 9 to 11. You see, God pa rin nag-cost, no? Yes, si God pa rin. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo at ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Ayun. Hanggang 11 lang. Hanggang 11. Sawayin mo makalawa lang, gano'n. Ang tawag dito, may mga tao kasi na, yung mga, paano ba? Tigas ulo. Pwede naman pag-aralan, may point naman, kaya nga lang, parang di naman siya nakaka-edify. Halimbawa, pinag-aawayan nyo pa kung ligtas ba si Solomon o hindi. Pinag-aawayan nyo pa kung faith ba nauna o repentance. Pinag-aawayan nyo ba kung ano ba, pre-trib, post-trib, mid-trib. Yung mga ganung bagay, hindi na dapat pinagtatalunan. O kaya yung mga genealogy, yung tatay ni ganito, bagay nito, ganyan-ganyan. Wala ka pararakan. Kung meron man na naging magandang epekto yung pag-alam ng genealogy ng mga Jew, it is they can prove and they can trace na yung nangyari sa Old Testament, totoo. Why?
Kasi kaya lang i-trace yung mga ninuno nila na nag-e-exist noong time na nangyari yung particular na account sa Bible. Then, pinasa sa Huwag kanila. tayong huwag kayong mag-aral ng mga trivia, gano'n. Oo. One time, meron akong sinabihan ng ganyan kasi parang sa whole duration na yun, many months, puro mga trivia yung tanong niya. Never ako nakarinig sa kanya ng tanong na, paano ba mag-repent? Paano ba i-give up ito mga kasalanan na to? Paano ba i-overcome ganito? Wala ako narinig sa kanya mga ganun, kundi puro mga trivia. Then sinabihan ko siya na, let's ask the right questions. May mga questions na hindi na dapat tinatanong Unnecessary, kasi pwede mo itanong for the sake of trivia pero hindi yan makakatulong sa talagang pag-grow Hindi, mo kung puro yun. spiritually. Pwede mo naman itanong, pero kung puro yun na Oo, lang. kung puro yun, hindi kaya nga siguro nasabihan ko kasi puro ganun na nga lang. Oo. Yun. Di mo lang, di ba meron sa Pilgrim's Progress si Talkative? Oo. Oo. Kumbaga, maging careful tayo sa ganun. Ito sabi ko, unprofitable and useless. Kaya nga tayo nakiklickbait at saka na algorithm eh. Kunwari, gusto nating ma-feel na magaling tayo. May mapapanood tayo na pag-question and answer sa Reels. So, Patulan mo. papatulan mo. Tapos sabihin, pag nayari mo to is, ang IQ mo is ganito. O kaya, only 1% of the people ang... So, papatulan mo. Stroking the ego, Oo. So, for what? Para maramdaman mo na matalino ka? And sino ang na-edify? Ikaw. Yung page niya. Oh, tsaka yung page. Oh. So, wala din. Kumbaga, nonsense. Na-trap ka. Oh, na-trap ka dahil sa ego mo. Yan. Tapos sabi dito, reject a divisive man after the first and second Ayan na. admonition. Paano yan? Anong practical So, application yung tao na talagang, yung tagapaggawa ng conflict sa loob ng church or kahit sa family, iwasan nyo talaga yung mga tao na to kasi lalo na yung pinag-aaway yung mga tao. Alam mo ba, sabi ni ganito. Doon naman, alam mo ba, sabi, no? So, kumbaga, Nanguulot. Ganon. tsaka parang hunyang, yung kanino ka madikit, yun yung kulay mo. Hindi pwede ganun. Nanguulot eh. So, sabi Pero dito, alam mo, naniniwala ako, may mga tao pala yung gusto yung gulo. oo. May ganun pala. Yung mga naboboringan. Di ba? Yung parang gusto nila yan nagkakagulo. Gusto nila may away. Oo. May Parang mga tuloy ganun pa. teleserye. May mga minsan nga nagugulat pa ako. Alam ko sa TV ko lang ito napapanood. Bakit sa totoong buhay meron? May makakausap ako sa estudyante kanina. Sabi kong ganun. Kunwari may sinabi ka isang bagay sa akin, i-expect ko yun. Ngayon, kunwari hindi mo ginawa yung sinabi mo, normal sa akin na ma-confuse na bakit sabi mo, ganito yung gagawin mo, tapos ito yung gagawin mo. Then, pinakita ko sa kanila yung kahalagahan ng predictability. Kunwari, sinasabi mo sa parents mo, ganitong araw o oras ka uuwi. Pag in-expect ka nila, darating ka nga ng ganong mga time and day. Ibig sabihin, oo. O kaya pag hindi mo nagawa yun, there is something. Normally kung pinag-aawayan lang naman ng karamihan sa mga relationships, mapa-romantic man or familial or filial or whatever, is hindi mo tinutupad yung sinabi mo. Yun lang naman yun eh. O sample, bakit nag-aalala yung magulang kasi hindi pa umuwi anak? Bakit hindi pa umuwi? Bakit nag-aalala siya at di pa umuwi anak? Kasi sabi niya mga 7 to 8 darating siya, hindi pa dumarating. O kaya nag-aalala. O ngayon naman, meron magjowa. Bakit nag-aaway silang dalawa? Kasi ine-expect ng isa, inatandaan niya yung anniversary, uwi ng maaga. Okay. Hindi umuwi ng maaga noong time na yon. So, hindi siya predictable. So, kumbaga, tuwing merong expectation na hindi nami-meet, nagkakaroon ng breach of contract. Oo. Kaya kung napanood mo yung video na sinend ko sa'yo, inaano niya yun ina-address niya yun
Para bang, ano yung mga areas na ine-expect mo sa akin na parang hindi ko, Oo. di ba? Diretso niyang inaano yun eh. Why? Para next time, predictable Alam ka na. sa ganung bagay. Hindi na hulaan. Hindi na hulaan. Hindi na kapaan. Oh. Hindi Dapat alam mo na yan. Hindi na dapat sinasabi yan. pero minsan kailangan pa rin Kasi sabihin. nga, iba kayo ng orientation. Yes. Diba? Tapos yung tao, hindi na siya magiging anxious kasi alam niya na dahil sinabi mo yun, darating at darating ka. Di ba? Ang nakabwisit ko sinabi ko na, tinanong mo ko kanina, tuloy ba tayo, sir? Sinabi ko, oo. Tapos hindi ako nagpunta. Di ba nakakabwisit? And that would be the first. Yun siguro yung unang magtataka ka kasi hindi ako pumunta. Pero Unless sinabi life ko, and death. Oo, Diba? unless life and death. Yun yung sinasabi ko na predictability Integrity. and consistency and integrity. Pero kunwari, pupunta ka tapos hindi ka pupunta. Hindi ka pupunta tapos bigla ka pupunta. Yun yung nakakainis. Kung meron mang magandang bagay, yung hindi ka predictable, example, may isusurprise ka na tao o kaya may birthday, yung hindi ka predictable, okay yun sa ganung pagkakataon. Pero yung sa pang-araw-araw na pamumuhay, may expectations kayo. Kasi niniwala ako na majority of the relationships, conditional yan. Huwag mo sasabihin na unconditional agape. Walang tao na lahat ng uri ng kanyang pagmamahal na binibigay is unconditional maliban kay Christ. Actually, kadalasan nga sa, ano lang yan eh, sa ina. Di ba? Sa ina sa anak. So, Ang conditional. yung unconditional is Kadalasan. Kadalasan lang. conditional, unconditional. Unconditional. Actually, minsan hindi nga eh. Oo. Ngayon nga, medyo binababali na yan eh. Pag inaral mo nga, ang recipient ng joy and happiness, kaya ginagawa nung nanay yon sa anak, is para in the future is tatanaw ng utang na loob yung anak sa... Yun, kaya nga may ganun. May mga ganun. Kaya may mga ganung So, kumbaga, ibig sabihin, hindi ka rin perfect even sa unconditional love. Kasi para sabihin mo Para na... pagtanda ko, alagaan mo ko eh. Yun. Investment. Yun. Hindi ganun. Though... Hindi, kaya nga, di ba, nauso na ngayon yung investment na yan. Oo. Sa mga breadwinner na yan. Kaya nga, hindi dapat... Pero ang ganda nun. Ang ganda sinabi mo na conditional nga. Hindi dapat... Hindi, yun yung ugali ng tao. Kaya nga kung unconditional, kailangan mo maging Christ-like. Kumbaga, hindi totoong unconditional yung love mo na basta tatanggapin mo kung hindi siya Christ-like. Actually, ito. Maganda yung unconditional love na concept kung ikaw yung nagbibigay. Oo. Pero kung ikaw yung bibigyan, Oo. Pag ikaw yung tumatanggap, aabusuhin mo eh. oo. Kala ko ba unconditional, walang hantay na kapalit. yun. Yan. Pero kung ikaw ang nagbibigay despite and in spite of, magandang trait. Meron nga, may God training kami, no? Kaya, dahil sinabi, wag daw namin i-frame yung mga estudyante doon sa aming belief system or blah, 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 ganyan-ganyan. Religion. Ganyan-ganyan. Gusto ko sabihin, pero kumbaga, hindi naman ako na nag-expect kasi secular seminar yun, God and training. Hindi po ba sa ginagawa nyo, kami ang fine-frame nyo according sa ideology nyo? Siyempre, hindi ko nalang binalik kasi yun minsan... Circular yung reasoning niya. Oo. Yun yung minsan hindi nila makita. Kaya ang ginawa ko is, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo nung Sabado, tinanong ko, paano naman po yung abuse sa mga kalalakihan? Bakit po parang ang laging sinasabi natin is yung women, tsaka children death? Tama naman yung sinabi niya sa history daw kasi kesyo yung babae, blah, blah, blah. Totoo naman. Actually, kulang yun. Yung sagot niya. Pero, ang sabi niya, ang gusto kong marinig sa kanya, pero hindi para ungusan ng babae yung lalaki. Medyo na-satisfy naman ako doon. Kundi para sabay silang maglakad. Yun ay okay kung yung meaning ng equality is sa ganung bagay. Pero pag ang meaning kasi ng equality is nawe-weaponize at saka na-hijack para sa mga ideology or whatever, hindi na ako hindi na ako payag sa ganung bagay. Tsaka kung ano yung dinim ni God na mali, mali. Ngayon kung sabing, wag mong fine-frame sila sa belief system mo, ganyan. O ang sasabihin ko lang din,
manap ka ng sarili mong salvation. Wala kang makikitang salvation beyond doon sa ano mo. Sa written. Ang masakit, sasabihin mong Christian ka tapos hindi mo frame yung Bible, hindi mo frame yung ito nakakatakot na. Kasi syempre, may mga hinahandle din ako ng mga LGBT. Hindi ko sila binubuli, wala silang ganun, blah, blah, blah. Or sila pa nga madalas nang bubuli sa mga na-handle ko. Though I have nothing against them. Pero yung sasabihin mo na Christian ka, tapos ayaw mong tanggapin na merong statement si God against sa ganon. Behavior wrong. Tapos sabihin mo, tanggapin ka na lang. Hindi mo dinedeceive yung ibang tao. Sa sarili mo, ikaw hindi totoo. Ikaw mismo. Kasi hindi pwede na pinoprofess mo na Christian ka, tapos ipipilit mo yung agenda ng gender and development na kailangan tanggapin lang yung sinasabi ni God na kasalanan. O, hindi ito about sa hindi ito about sa discrimination or making them feel uncomfortable. Hindi about yun sa ganon. It is basic na nung sinulat yung Constitution, we are referring na meron talagang Diyos. Ngayon, kung Catholic country to or Catholic nation, we are speaking of the Catholic God. O kung ganun man, Pero yung sasabihin mo na, hindi, may iba-iba kasing spirituality, may atheist, agnostic. Nung sinulat yung Constitution, nung sinulat yung preamble, alam mo na merong Diyos na tinutukoy doon. Huwag mo isama yung agnostic, huwag mo isama yung atheist, huwag mong isama yung ibang ideology. Ang mahirap din, lagi nila sinasabi yung separation of church and state. Most people na ginagamit yung ideology ay yung linya na separation of church and state, hindi naman nila alam kung ano yung history. Yung origin. Bakit nagkaroon ng separation of church and state. At hindi nga rin nila inalam kung yun nagsabatas nun is anong uri ng tao. Mga Kristiyano yung mga nagsabatas nun. Dahil ginagamit ng gobyerno yung church. Pero para sabihin mo na separation of church and state para hindi makailam ng moral standard yung simbahan sa immorality ng government, mali yun. Mali na yun. Kumbaga, maling paggamit ng Ng line na yun. pwede nating i-twist lahat ng batas according sa ating bidding and desire. Hindi na tayo trustworthy pag ganon. Pero yun nga, sabi mo nga sir, what do you expect? Ayun nga. Pagka madidisappoint ka na lang, what do you expect? Pero ito, medyo maganda yung sinabi na may mga bagay ka pala talagang tao na dapat po palang iwasan. Ito, sabi dito, iwasan mo daw yung mga divisive. Yung pinag-aaway-away. Yung wala na lang ibang lumabas sa bibig, kundi Hindi siguro, negative. kaya pinapaiwas sa'yo kasi manyinyismi sa'yo yan Damay ka pa dyan. Tapos, matuturo ka dyan. minsan, ikaw naman di ko. Oo. Sabi nga doon sa napanood ko, those who gossip with you will gossip you. Yung isa naman is, ang tawag dito, ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Yun din. Kaya kapag may taong nag-chismis sa'yo, kagad naniniwala sa, di ba? O kaya naman, pag negative yung sinabi, ang sinasabi ko lang, hindi, mas masahol pa ito to. Yun naman yung approach ni Charles Spurgeon. Kunwari daw may nagsabi na negative sa'yo. Sabi mo daw, hindi, mas malala ito to. Ganda na. 9 to, huli na, 12-13. Hindi pa pala huli. 12-13. Okay, papuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangangailangan. Siguro ang sinasabi lang nung verse na to, may growth sa church. Okay, kasi may mga ibang tao na binabanggit dito na sumusupport doon sa adhikain ng pag-spread ng gospel or ng kingdom ni God. So ito lang yung mga totoong, sabi natin, friends ni Paul. So ibig sabihin, totoong may kaibigan si Paul. Okay? Totoong may mga taong maasahan si Paul. So, hindi pwede na sabihin na, ay, magaspang yung ugali ni Paul, ay, mayabang si Paul, tignan mo, harsh si Paul. Tignan mo nga, may mga kaibigan siya na, na matitino, maaasahan. So, ibig sabihin,
minsan yun ang a-attack lang sa character ni Paul, baka yung mga tao na against dun sa mga sinasabi ni Paul. Di ba? Matigas ulo. Imbis na tanggapin yung katotohanan, attack mo yung messenger. Yun nga yung sinabi ko minsan Kunwari, na ang nabanggit ko si Eli San Fernando, no? Okay? Ano lang to, particular clip. Siyempre ako sa pagmumura, yung mga ganong salita. Ngayon, ang ginagawa niya kasi kinakalampag niya yung gobyerno Okay, regarding sa adhikain niya. Then merong sumita sa kanya na bakit ganun ka magsalita, ganyan-ganyan. Sa akin, wala nang problema na sitahin siya sa way niya ng panlalita. Pero, even more, i-address muna nila ano yung pinaka-problema na sinasabi niya. Ang ayoko madala sa sistema natin, ang dali natin i-cancel yung way ng pananalita ng mga tao, pero yung mismong pressing problem na existent na sobrang Nilihis mo. sumasalanta doon sa society natin. Kumbaga, kaya siya nagmura dahil dun sa problema talagang malaki na yun. Ulitin ko maling magmura. Oo. Okay, maling magmura. Okay, hindi ko inaano yun. Pero kunwari, yung kaadikan, yung ina-address, wag mong ilihis yung issue na ang gagawin mong pinaka-main point ng issue is yung pagmumura niya kung ang pinaka-problema nga is yung pag-a-addict o yung mga droga, yung mga ganyan. Diyan magaling ang maraming tao. Naku, Madalas. DDS ka na, sir, kapag narinig ng mga... Hindi. Diyan magaling ang maraming tao. Yung mas Ina-highlight yung minor. ang ima-magnify nila yung way mo ng pagsasalita pero hindi nila i-address yung kakulangan o yung kasobrahan or pagmamalabis nila particularly sa mga ganung bagay. So for example, inano mo yung about sa flood control, may ebidensya ka, tapos sabihin, ba't ka nang bibintang? Na-guess mo yung point? Oo. Ang Diba? nagbibintang, bawal yan sa Biblia. Yung may mga ganon. Yun din. Parang, Sabi ko ganun. kunyari, meron kang ginawa na mali. Ba't mo ko ginajudge? Hindi lang ganon. Ba't mo ako chili-chismis? Teka, gagayahin ko lang si Ana. Ganon na ba tayo kababa bilang Kristiyano na ang mini-major nating i-address yung mga ganong menial na bagay when there are pressing immoralities na dapat i-address? Yung para bang sinisira mo yung, pwede nga unjust vexation yun sinisira mo yung good, ang tawag dito, yung maayos na sistema sa loob ng workplace dahil sa ugali mo. Tapos ang i-highlight mo, ba't ka sinisismis? Anong kahibangan yung ganun? Doon ako na-frustrate. Ano naman, kumbaga, sa akin kasi, hindi mo pwedeng iba to na bakit mo ko chinichismis kung in the first place, totoo yun. Oo. Kumbaga, hindi mo pwedeng i-demand na, uy, kaibigan kita, kailangan isikreto mo to. Hindi. Lalo na kung you have to be accountable sa lahat ng gagawin mo. Tsaka kinorek na natin yan Ano ang hindi chismis? Di ba? In-explain natin yan sa church For example, merong investigation na kailangan talaga na pag-usapan kung paano i-address tong bagay na to. Hindi yung chismis. Kasi kailangan na i-address, pressing need siya Naintindihan? Tapos, kailangan nating tulungan si ganitong brother or sister at kailangan malaman yung sitwasyon, hindi siya chismis. Ang chismis is kapag ang iyong intent is malicious. Kaya nga siya malicious gossip diabolos Hindi naman ganun yung intent mo. Tapos maingat ka rin naman. So may mga pagkakataon, dahil nadidiin yung mali mo, ang sasabihin mo, chinismis ka. Social deterrent yan Di ba? Para hindi mo gawin yung mali. Huwag mong, para hindi ka machismis, huwag mo gawin yung mali. Yun Though, ulitin ko mali yung chismis. Mali yung malicious gossip. Pero ikaw, kung alam mo na totoo yung chismis. Hindi chismis yun. Hindi yung chismis ang i-highlight mo. Ang i-highlight mo sana, paano ka magre-repent? Paano ka magpapakumbaba? Parang ang ginagawa mo, mini-major mo yung minor, mina-minor mo yung major. Lalo, mo, no? Tsaka
ito, sinabi ko lang sa mga estudyante ko madalas yung nagsasabi na only God can judge me, may ginawang mali. Kasi ba't mo kailangan manggigil na only God can judge me? Ba't kailangan mo maggaganon? Guilty ka na agad. Parang dun pa lang guilty. Hindi ko sinasabing lahat na nagsasabi nun. Ano? Pero most of the time, At saka- nagsasabi nun. Sige nga. Totoo ba na... Totoo nga ba na pag ginudge ka ni God, kaya mo? Oo, totoo ba na talaga bang kaya mo sabihin niya na only God can judge me? Ako, hindi ko sinasabi yun. Oo. Kahit hindi ko sinasabi, kahit hindi totoo yung ba sinasabi sa akin, hindi ko sinasabing only God can judge me. Oo. Kasi Totoo talaga. Si God gusto mo husgahan ka? hindi ka nga i-judge ni God sa kasalanan na yun. Baka magulat ka, ito ba kasalanan na to, ma-aware ka. Kaya nga, hindi rin natin sinasabi kay God yung salitang, God, bigay mo sa akin kung ano yung deserve ko. Sure ka? Oo. So, minsan di tayo careful Maling pagkilala sa Diyos. Tsaka maling paggamit nung... Mga tao kasi makabasa lang ng verse. Akala mo kung sino na mag-quote. Kapag daw... Pakabig. Di ba? Pag pakabig ang... Tsaka daw, pag ina-avoid mo yung accountability ng pagkukulang at pagkakamali mo, then titirahin mo yung dahil na chismis ka or na-expose ka. Oh, next. Tas ayaw mo maging accountable kahit anong baligtad mo ng kwento, mali ka. Kasi ayaw mo mag-take accountability. Pero kunwari, accountable ka, tas humble ka, maniwala ka kahit di mo sabihin na wag i-chismis yung kwento mo. Sila mismo para mga guys, wag na natin pag-usapan. Yung mga tao mismo sa paligid mo magsabi na, guys, ayan, wag na. Wag na kasi nagbago naman na. Genuine yung awa Oo. Pero kunwari, mali ka na nga, maangas ka pa Hindi ko sinasabing Minsan kasi magka-partner yun no? Oo. Hindi ko sinasabing deserve mo na machismis. Pero yun yung consequence. So, dito sa last part, sige Brad. Saan na ba? 15? 14-15. 14. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito? Kamusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya na nagmamahal sa atin. Naway sumayin yung lahat ng kagandahang loob ng Diyos. So, nagsimula si Paul na ang ginigreet niya si Titus. Tas dito, yung mga kapatid, yung ginigreet ako, masakit kaya. Basta ang pinapoint lang dito, yung madaming sinasabi, normally, walang ganong ginagawa yan. Oo. Okay. Tapos, pansinin mo rin yung actions mo. Mas nagko-contribute ka ba sa sistema, sa grupo ng mga tao for their betterment? O ang binibuild mo lang is yung sarili mo? Baka minsan hindi na natin nare-realize na sobra na yung self-preservation natin. Okay? Yung ayaw mo na nakakante, ayaw mo na nauungusan, ayaw mo na may nasasabi ibang tao. Check mo rin yung sarili mo. Baka na masyado mong mahal yung sarili mo. Minsan may pinost ako na ganun Bakit wala kang pakialam doon sa ganitong bagay? Kasi hindi ikaw directly affected. Pansin mo, yung kunwari may mga bato na nakalagay sa kalsada, sa gitna ng daan, walang papansin nun. Yung pusa nga lang na nasagasaan hanggang mapipi na yun. Hindi basta tatanggalin na magtatanggal lang is yung merong awa. Minsan ganun tayo. Pag hindi tayo directly affected, wala tayong pakialam. Okay? Pero kahit nasabihin natin na malapit na sa atin yung bagay na yun, wala pa rin tayong pakialam. Hanggat hindi ikaw mismo. Hanggat hindi ikaw mismo or direct sa family mo na naapektuhan, wala kang pakialam. Madalas ganon. Bakit? Madalas sa atin, mahal natin yung ating mga sarili. Kaya nga dun sa, kunwari, merong nakikipag-argue sa akin na kasi pinupush niya yung agenda na bading siya pero Christian siya and practicing gay siya. Parang hindi pwede. Kung saan kami nakarating na Hindi talaga pwede yun. may part na nakarating pa siya sa history na Anong argument niya? na wala naman daw word talagang homosexual sa Bible. Iba talaga yung term na ginamit. Pero ito yung pinaka-point ko. Yung mahilig makipag-argue ng ganon, gagamit siya ng, paano yung mga ita sa bundok, paano yung mga ganito, ganyan-ganyan. Ito lang ang tanong ko sa kanila.
bago ba tayo mag-usap ng mga ganyang argument, may pakialam ka ba talaga doon sa mga tao na yon na sinasabi mo nasa bundok? Bago ba tayo mag-usap, itong mga tao na binabanggit mo na yan, is talagang concerned ka? Or ginamit mo lang sila for the sake of argument? So, ibig sabihin, wag mo silang ginagamit for the sake of the argument if in the first place, wala ka naman talagang genuine concern. Accessory lang sila na magandang argument mo pero hindi siya accessory ng totoong kabutihan ng buhay mo. Ganun tayo Magaling tayo sa argument pero doon sa application and denying of self and Hindi, actually, mali nga yung argument eh. Di ba? Oo. Yung gusto mo lumusot eh. Alam tao pag lumusot, ano? Oo. Lumusot at Pero ang tawag kasi doon is appeal to emotion. Appeal to emotion. Ad mericordium na ano siya, fallacy. fallacy. Kaya ano sa God, wag puro logic ang ginagamit. But sometimes, doon nag-start sa logic. Na deep-seated sa puso mo, alam mong mali, hindi mo kailangan lulunin. Yung mga ganong bagay. Kaya yung huli kong tanong, nag-teacher po ako ng PERDEB, teacher din mo ng world religion. Paano ko po ituturo yung spiritual development sa mga bata kung hindi pala namin pwedeng i-frame yung bata according sa our belief? Paano kung sinasabi niya na practicing Christian siya pero ganito yung lifestyle niya? Hindi ko ba pwedeng sagutin na according sa paniniwala mo, mali yan? Hindi ko po ba pwedeng sagutin na gano'n? Sabi niya, pwede kasi according naman pala sa... O de, basag yung basag yung fasad na... Basag na. Hindi ko finrame. Hindi ko siya finrame. Pinakita ko lang na according sa sarili mong paniniwala, you are going against dun sa Diyos mo. Sa sarili mong profession. Sarili mong profession. So, kumbaga, kahit si La Lovely, yan, iba mga co-teacher ko na off din sila kasi sinabi sa amin, kung ganyan kayo mag-isip, ganyan, hindi kayo dapat maging teacher. Kado sa simula, nung hindi pa ako nagtatanong. Sa loob ko, dahil secular naman, hayaan mo na nga. Pero, Gumanon. Sino siya? Attorney siya? Hindi. Sa God. Goods naman kami nun. Kaya nga na after nun, binati ko siya. Pero, ala naman ako ano sa lifestyle or sa being a person niya. Pero dun sa Dun mga sa shinare message kasi, lang niya. ay, hindi ako... Hindi ka subscribe. hindi ako nagsusubscribe sa God. Minsan sabihin nila, napakitid naman ng utak nyo. Siguro ang sasabihin ko lang, narrow is the way to salvation. Narrow is the way to life. May mga time na kailangan makitid ka. Hindi necessarily yung utak. Makitid ka in terms of ano yung tama, ano yung mali. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, one time, yung pagiging pedophile, okay na yan kasi baka mahal na mahal lang nila yung... O di sana, Nag-a-adjust yung morality. So hanggang saan mo i-adjust yung morality? Ade, one day, yung mali, tama na. Yung basag ng linya na, 2026 na, yung live-in, ganyan. Hindi nagbabago yung tama o mali just because nagbago yung kalendaryo. Yan. So yun. So in closing, na maging ano tayo, diligent. Hindi basta busy lang maging diligent tayo na while di pa dumarating si God, okay, is napapakinabangan tayo sa kingdom niya. At huwag mawawala yung pinaka-essential, yung love at saka yung joy sa puso natin. Para hindi natin mamalayan na yung time is going by na ginagawa natin So, yun yung driving force mo to do the ministry. Yeah, Hindi naman yung parang napilitan ka, tatakot ka. or nag-ipon ka lang ng points. Yun. Yun yung parang heartbeat mo Gusto mong gawin Yes, exactly. Yun sana. Ganun sana. Yun lang guys. Bye. Yeah.